Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ipapakita ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon. Mga layunin. Una, na ipahahayag ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya. Halimbawa, pagguhit ng family portrait at pagkwento tungkol sa pamilya. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya ay mahalaga sa pagkakaroon ng kamalayan sa sariling pagkakakilanlan tungo sa pagpapahalaga sa sarili. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit ng Kung Ikaw ay Masaya. Sabayan ang inyong guro. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Sa pagkakataong ito, bigkasin nating muli ang tulang Ang Aking Pamilya. Ang Aking Pamilya, isinulat ni Crispino Parule Jr. Ang Aking Pamilya, isinulat ni Crispino Parule Jr. Sa aming munti at payak na tahanan, tunay na nadarama pagmamalasakit at pagmamahalan mula sa aking magulang o tagapangalaga man. Kapatid at iba pang miyembro ay maaasahan. Batayang impormasyon tungkol sa pamilya ay pahalagahan. Wikang ginagamit ay mabisang daan sa pakikipagtalastasan. Tunguhin ito ay kamalayan sa sariling pagkakakilanlan, pagpapahalaga sa sarili, pagkatutoy ganap na maunawaan. Ano-ano ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya na ating tinalakay kahapon? Handa na ba kayo sa ating pag-aaral? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Basahin natin ang kwento tungkol sa Pamilya Maligaya na isinulat ni Dea Vida R. Guevara. Kilala ang pamilya Maligaya sa bayan ng Bulacan. Ang kanilang pamilya ay binubuo ng 5 miyembro. Si Mang Wilson ang ama, siya ay 55 taong gulang, isang magsasaka. Siya ang naghahanap buhay at nagtatanim ng mga palay at gulay sa kanilang kabukiran. Si Aling Ani ang ina. Siya ay 53 taong gulang.
siya ay naiiwan sa bahay. Siya ang nagluluto at madalas na naghahatid sa mga bata papuntang eskwela. Si Manny naman ang panganay sa magkakapatid, 15 taong gulang. Siya ang tagahugas ng pinggan. Si Ling naman ang pangalawa sa magkakapatid, nag-iisang babae at 10 taong gulang. Si Ling naman ang tagawali sa kanilang bahay. Si Bingo ang bunso, 7 taong gulang. Siya naman ang naatasang magdilig ng mga halaman. Sila ang mag-anak na maligaya, laging nagtutulungan at laging masaya. Narito ang mga gabay na tanong. Una, sino ang mag-anak sa kwento? Pangalawa, ilan ang miyembro ng kanilang pamilya? Pangatlo, sino ang magulang ng 3 bata? Pang-apat, sino-sino ang magkakapatid sa kwento? Pang-5, kaya mo bang ibigay ang edad ng bawat isa? Pang-6, ano-ano ang gampanin ng bawat miyembro ng pamilya maligaya? Talakayin natin ang kwento. 1. Sino ang mag-anak sa kwento? Ang sagot, ang mag-anak sa kwento ay ang pamilya maligaya. 2. Ilan ang miyembro ng kanilang pamilya? Ang sagot, may 5 miyembro ang kanilang pamilya. 3. Sino ang magulang ng 3 bata? Ang sagot, sina Mang Wilson at Aling Ani ang mga magulang ng 3 bata. 4. Sino-sino ang magkakapatid sa kwento? Ang sagot, sina Manny, Ling at Bingo ang magkakapatid. 5. Kaya mo bang ibigay ang edad ng bawat isa? Ang sagot, Mang Wilson, 55 taong gulang. Aling Ani, 53 taong gulang. Manny, 15 taong gulang. Ling, 10 taong gulang. At Bingo, 7 taong gulang. 6. Ano-ano ang gampanin ng bawat miyembro ng pamilya maligaya? Ang sagot, Mang Wilson, naghahanap buhay, magsasaka, nagtatanim ng palay at gulay. Aling Ani, nasa bahay, nagluluto, naghahatid sa mga bata sa paaralan. Manny, tagahugas ng pinggan. Ling, tagawali sa bahay. At Bingo, tagadilig ng mga halaman. Bigyan natin ng kahulugan ang mga importanteng salita para sa ating aralin. Pamilya. Ang pamilya ay tumutukoy sa maliit na unit ng lipunan na binubuo ng ama, ina, anak at iba pang miyembro nito. Pangalan ng magulang o tagapangalaga. Pangalan ng magulang o tagapangalaga ay ang pagkakakilanlang tawag sa magulang o tagapangalaga. Bilang ng miyembro sa pamilya. Bilang ng miyembro sa pamilya ay tumutukoy sa dami ng miyembro ng pamilya. Pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan.
Pangalan ng kapatid o kasama sa tahanan ay ang pagkakakilanlang tawag sa mga kasapi ng pamilya. Tirahan. Tirahan ay ang lugar o lokasyon kung saan matatagpuan ang tahanan ng isang tao. Wika. Wika ay ang salitang ginagamit sa pakikipag-usap ng mga tao sa partikular na pook o lalawigan. Hanap buhay. Hanap buhay ay ang pinagkakakitaan o ikinabubuhay ng pamilya. Lungsod o bayan na kinabibilangan. Lungsod o bayan na kinabibilangan ay ang nakasasakop sa lokasyon ng tirahan. Lalawigan o probinsya. Lalawigan o probinsya ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan na hinahati sa mga lungsod at mga bayan. Think, pair, share. Dayad. Pag-usapan ang mga tanong kasama ang kapareha. Una, bakit mahalaga ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Ipaliwanag. Pangalawa, ipahayag o ikwento ang hindi makakalimutang karanasan kasama ang inyong pamilya. Halimbawa ay ang pagbabakasyon sa inyong probinsya, pagdiriwang ng kaarawan ng kasapi ng pamilya, at iba pang masasayang kwento kasama ang pamilya. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Pangatlo, iguhit ang isang simbolo o representasyon ng mga magagandang karanasan mo kasama ang inyong pamilya. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Isulat ang angkop na letra sa bawat patlang. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. 1. Ang sagot, pamilya. Pamilya. 2. Ang sagot, magulang. Magulang. 3. Ang sagot, wika. Wika. 4. Ang sagot, kapatid. Kapatid. 5. Ang sagot, tagapangalaga. Tagapangalaga. Mga bata, tandaan na mahalaga na naiisa-isa natin ang bawat miyembro ng ating pamilya. Mahalaga na alam natin ang gampanin ng bawat isa upang magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating sarili. Ngayon naman, tingnan ang mga larawang ipapakita ng guro. Isulat ang masayang muka kung nagpapakita ng mabuting gawain at malungkot na muka kung hindi. Una, masayang pamilya. Ang sagot, masayang mukha. Pangalawa, pamilyang nag-aaway. Ang sagot, malungkot na mukha. Pangatlo,
pamilyang nagtutulungan? Ang sagot, masayang mukha. Pang-apat, pamilyang sabay kumakain. Ang sagot, masayang mukha. Pang-lima, pamilyang sabay nananalangin. Ang sagot, masayang mukha. Para naman sa ating pagbabahagi, sagutin ang mga tanong tungkol sa ating natutuhan ngayong araw. Una, ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Pangalawa, sa inyong pamilya, alin sa mga larawan ang palagi ninyong ginagawa? Pangatlo, dapat ba tayong palaging nagmamahalan sa ating pamilya? Ibahagi ang iyong sagot. Sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? Pangalawa, magbigay ng mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya. Pangatlo, mahalaga ba na inyong natutukoy ang mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Bakit? Pang-apat, anong pagpapahalaga ang nalilinang kung may kamalayan sa mga batayang impormasyon tungkol sa pamilya? Ipaliwanag. Panuto, iguhit ang puso sapat lang kung tama ang isinasaad sa pangungusap at araw naman kung hindi. Isulat ang sagot, sapat lang. 1. Kabisado ko ang mga pangalan ng aking mga magulang o tagapangalaga. Ang sagot, puso. 2. Hindi ako sumasama sa mga lakad ng pamilya dahil mas gusto kong maglaro ng maglaro. Ang sagot, araw. 3. Masaya ako kapag may mga okasyon sa bahay dahil magkakasama kaming buong pamilya. Ang sagot, puso. 4. Hindi ko na dapat pang alamin kung ano ang hanap buhay ng aking mga magulang o tagapangalaga. Ang sagot, araw. 5. Kapag mayroon akong problema ay sinasabi ko sa aking pamilya. Ang sagot, puso. Para naman sa dagdag gawain, sumulat ng sanaysay na binubuo ng 5 pangungusap tungkol sa mga masasayang karanasan o pagdiriwang kasama ang pamilya. Isulat sa sagutang papel. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!